Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Well, pag-usapan po natin itong balita na ito. PBBM po nagbigay ng paalala at babala na sundin daw po ang proseso ng ating batas sa pagdakip po dito sa fugitive na senador na ito, si Bato de la Rosa. Pag-usapan, komentuhan at reaksyonan na po natin ang balitang ito. Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sinagot ng Malacanang ang apela ni Senador Ronald Bato de la Rosa na bigyan siya ng proteksyon ng pamahalaan. At ayon sa palasyo, hindi po makapal ang mukha ninyo, no? Sobrang kapal po ng mukha at bumbunan ninyo. Nakuha niyo pa pong humingi ng proteksyon sa ating gobyerno na kayo mismo ay hindi niyo po naibigay sa mga naging biktima ninyong libu-libong namatay sa EJ case ninyo. Hindi nyo po sila binigyan ng due process. Kahit suspect pa lang po na drug user or pusher. Kahit po hindi naman po user at pusher, pinatay po nitong mga hayop na ito. Tapos ngayon, humihingi ka ng proteksyon sa ating gobyerno. Mahiya ka. Sikat na sikat tayong Pilipinas sa buong mundo dahil sa kahihiyan na ginawa mo sa Senado para kang tangke ng gasolina na inihulog sa hagdan at nagpagulong-gulong. Hindi ka man nahihiya, para kang kengkoy na cartoons, isa kang senador, hindi ka isang normal na Pilipino or hindi ka hindi mababa ang katungkulan mo. Isa kang senador, isa ka sa pinakamataas yung posisyon dito sa ating Pilipinas, tapos nabalita ka sa ibang bansa na tumakbo ka sa batas. Ang kapal ng mukha mo. Sobrang daming taong bayan ang gigil na mahuli ka na. handa ang gobyernong bigyan ng proteksyon si De La Rosa tulad ng ibinibigay na proteksyon ng Estado sa lahat ng Pilipino. Sobrang hindi po maganda ang imahe ng Senado dahil po sa inyong 13 hudas na mga hudas na Senado, liban po doon sa tumindig sa katotohanan na siyam na senador. At paalala ko po doon sa dalawang nag-abstain, pakiusap ko po sa inyo, doon po kayo kumampi sa tumitindig at lumalaban para sa mga kasinungalingan nitong 13 hudas na senador na ito. Nakikiusap po kaming taong bayan. Ayon sa batas. Samantala, muling tiniyak ng Malacanang na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sundin ang batas. Yan ang naging pahayag ni... Ito po yung mahirap, guys Ako po ay sumusuporta po sa inyo, PBBM. Hindi ko po kayo binabatikos dahil po alam ko naman po napakaraming at magandang ginawa ninyo sa ating mga Pilipino, sa ating taong bayan. Marami pong tulong kayong naibigay. Nakita ko po lahat ng projects na nagawa po ninyo. Katulad po dito sa amin sa Nueva Ecija, napakarami pong naibigay ng mga machine dito po sa Capital Rise of the Philippines. Dahil po doon marami pong magsasaka po ang natulungan. Maraming salamat po, saludo po ako sa inyo sa ginawa nyo po na yun sa pagtulong po dito sa ating taong bayan. Pero tungkol po dito about po sa impeachment, hindi po sila sumusunod sa batas. Pangalawang beses na po ito. Obvious po nung na-impeach po si Sara Duterte. Siya naman pong nagpalit ng liderato itong mga Senado. Hindi po ba sobrang obvious naman na po na yun na talagang pinipigilan po nila itong impeachment na ito?
Kung ang sinasabi niyo po na sumunod po sa batas, well, ang dapat niyo pong pagsabihan niyan ay yung pong makaka-Duterte. Huwag po tayong masyadong mabait. Gumamit din po kayo ng konting tapang para po dito, laban po dito sa mga Duterte na ito, na sobrang obvious naman po na talagang ninanakawan po ang ating kaban ng bayan. Kung talaga po sinasabi nyo po na sundin na batas, well, ilabas po. At ituloy po yung impeachment, ilabas po kung meron talagang possibility na pagnanakaw or wala. Tapos, ganun lang po ang gusto ng taong bayan. Hindi po yung sobrang tahimik ninyo na wala kayong hindi nyo po pwedeng pakialaman. Hindi po pwede yun, sir. Presidente po kayo. At kung alam nyo pong naaagrabi ang taong bayan na po ang naaagrabyado, ay dapat pong meron din po kayong gawin. Dapat tignan nyo din po kung halimbawa hindi na naman po matuloy yung impeachment, meron po bang dahilan kung bakit po hindi natuloy? Or dapat pong ituloy dahil ang dami pong ebidensya? Hindi na po kami papayag sa ganyan, sir. Sir PBBM. Nakikiusap po kami at nananawagan sa inyo na kung merong mali at dapat palitan dito sa mga senador na ito na pipigil po sa impeachment, dapat po gumalaw na din po kayo, sir. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang mga kaganapan sa Senado kahapon na humantong pa sa paghabol ng NBI agents kay de la Rosa na sa huli. Laos na yan, wala na yan. Kitang-kita na yan sa buong mundo. Etong bato na to, wala naman tong kahihiyan, kaya hindi po ito maaapektuhan sa balita po na yan. Kahit po mabalita pa yan sa buong mundo, kahit umabot pa yan sa planetang Mars, wala pong pakialam yan dahil wala naman pong paglalagyan ng kakapalan ng mukha yan. Bato na yan, ewan ko, sobrang nanggigigil po ako talaga dito sa mga hayop na 13 hudas na senador na to. Ay nauwi rin sa pagkaunsyami ng pagsisilbi ng arrest warrant. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro bilang isang abogado. Well, eto pa, sundin po yung batas. Wala na pa po bang hinihintay? Hindi po ba parang kay dating former President Rodrigo Duterte lang po yung case po na yan? Bakit po na-implement ni General Torre yung arrest warrant po nitong di Duterte at naipadala niya po agad doon sa dahig sa ICC para litisin. Pero bakit po itong si Calvo, ang dami po pong cheche-bureche na dapat pang pagdaanan. Ngayong meron naman talagang arrest warrant laban sa kanya. Ang gugulo nyo po hindi po namin alam kung saan po kami titingin or sino pong paniniwalaan namin sa inyo Parehas po kayo magkabilang panig, ang gugulo ninyo. Dapat talaga po maibalik tong si General Torre at matanggal tong secretary na si John Vic Remulla na ito. Dahil wala rin po itong silbi. Sobrang gigil na gigil din po ang taong bayan dito dahil puro pagpapapogi lang ang ginagawa nito. Nakaka-insulto na po. Ang dami pong high blood. Nagkakaputukan dun sa loob ng Senado. Tapos itong John Vic at itong mga Duterte senators nagkakainan at nagtatawanan pa. 'Di ba? Sobrang kaya nagagalit yung taong bayan kasi parang naiinsulto tayo Nandun na yung pugante, andoon sa loob niya ng building kasama niya. Pero anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Kumalat yung pictures nakasama niya. Nakaupo pa sila doon na nagkakainan at tuwan-tuwa pa itong John Wick. Hindi po siya si John Vic. Siya po ay si John Wick. Kasi wala naman po siyang silbi diyan sa pwesto niya. Naipatutupad ang warrant of arrest alinsunod sa umiiral na batas sa bansa.
Meron po kasi tayong batas na RA 9851 at ito naman po ay Yun po, Secretary Claire, yung sinasabi ko, ikumpara po natin doon sa case ni Duterte last year, nung nahuli po siya ni General Torre. Hindi po ba parang ganun lang din po yan kay Bato? Dahil meron na po siyang arrest warrant at hindi lang po yan ngayon, noong November pa po yan. Bakit until now hindi po ma-implement? Isa pa po, nakita na po si Bato. At lumabas po mismo si Bato. At kayo na po ang nagsabi na wala pong kapangyarihan ang Senado para po kanlungin ang isang may pananagutan po sa batas. Na kapag po ang kaso nito ay 6 years pataas, wala pong magagawa ang Senado dito. Pero bakit po hindi po na-implement yung arrest warrant ni Bato? Hay nako. totohanan din ng DOJ na meron po tayong dalawang choices, it's either surrender or extradition. Ang Supreme Court po ay nagpalabas ng Supreme Court circular regarding extradition, but it refers only to a requesting state, and we can say that ICC is not a state. So, hindi po siya applicable na pag-usapan. So, sa ngayon po, ang umiiral po sa atin at pinapatupad po ay ang RA 9851. Pero paano naman kaya yan maisisilbi ngayong nabigyan si De La Rosa ng protective custody ng Senado, tugon ng palasyo? Meron po Yan po yung sinasabi ko. Nandun po sa batas na kapag po ang isang kaso po nitong senador ay wala naman pong immunity para hindi po mabigyan ng kaso. Bakit po hindi po na-implement yung arrest warrant niya? Gayon ang kaso niya po ay 6 na taon pataas. Yan po yung nasa batas. Kaya po itong mga senador na kumanlong po dito at naging tumulong po dito sa pagtakas po diyan kay Calvo, dapat din po mabigyan din po ng leksyon ang mga ito. Kasi mga inutil po ito. Wala po itong ginagawa sa ating para po sa ating taong bayan, kundi sa pangsarili lang nila. Ito pong 13 Judas na mga senador na ito. Sobra pong nakagigigil po itong mga 13 ewan ko. tawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years. Oh, sa'yo na nanggaling, Secretary Claire. Ang kaso ni Bato ay 6 years pataas. At kinanlong po nitong mga demonyong 13 Judas na senador na to, itong fugitive na si Bato. So, wala po ba kayong pwedeng gawin dyan? Yun po yung pinopoint ko, yun po yung sinasabi ko. Alam niyo naman po kayo na po ang nagsabi. So, ang kaso po ni Bato ay 6 years po pataas. So, dapat po ma-implement yung arrest warrant niya. Pero pinigilan po itong ni Cayetano, itong mga NBI, para po hindi mahuli itong si Bato. Yun po, wag na po sanang, nalilito po yung taong bayan sa inyo. Nalilito po talaga. At sobrang madami pong nagagalit. Dahil po dyan, sa magkabilang hindi po namin maintindihan or nalilito po ang karamihan ng taong bayan. Ayan naman pala meron po pala meron kayong sinabi na kapag 6 years po pataas, hindi po sila immune para hindi po madakip. Pero bakit hindi po nadakip itong si Bato de la Rosa? So wala po ba kayong magagawa dyan? Hindi po mag-a-apply itong pribilehyo na ito. Ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas kasi mababatas sila. So, alam nila kung ano limitasyon nila, ano lang yung... Ma'am, ang taong bayan po ang nagtatanong at galit na. Sobrang dami pong
taong bayan ang galit na galit sa nangyari po sa loob ng Senado in the past few days. Wala po kaming kapangyarihan. Laban dyan, tungkol po dyan, kayo po ang nakaupo at nasa pwesto at alam nyo po na mali ang ginagawa po ng mga 13 Judas na senador na ito. Kayo po ang dapat kumilos at gumawa po ng paraan para po mapanagot po itong mga ito. Kasi pinaglolo ko na po ang taong bayan ng mga ito. Ng authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law. Kasunod ng hiling na proteksyon ni De La Rosa, sinabi ng Malacanang na handa ang pamahalaan na bigyan siya ng proteksyon. Pero Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Sir Tawa na lang po tayo, guys. Tawa na lang po tayo. O kaya, edi wow na lang po tayo dun. Bato ay humingi na ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. sinalag din ng palasyo ang sinabi ni De La Rosa na dapat mag-isip-isip ang Pangulo dahil maaari rin daw siyang malagay sa kaparehong sitwasyon ng senador. Tarantado ka pala, kalbo ka eh. Hindi ko alam kung nag-aral ka ba o hindi. Paano mababaliktad yung sitwasyon kung ang Pangulo ay hindi naman katulad ng mga ugali ninyong kriminal? Ang ating Pangulo po ay hindi po marunong magpapatay ng tao. Na siya niya pong ginagawa, kaya po kayo nandyan sa sitwasyon nyo ngayon, mga gago. At dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Sa usapin naman ng impeachment, Tama. Wala pong EJK na ipinatupad po itong si ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po kayo nandiyan sa sitwasyon ninyo dahil kayo po ay nagpatupad ng malawakang patayan dito po sa Pilipinas nung kayo ay mga nakaupo pa, nung kayo ay nasa kapangyarihan pa. Hindi nyo po katulad ang ating presidente ngayon. Kaya wag nyo pong ikumpara ang mga sarili ninyo sa ating Pangulo ngayon. Sobrang bait lang po talaga ng Pangulo, pero kailangan din pong kalampagin ang ating Pangulo dahil po hindi na po tayo papayag ulit na mabasura lang po ulit at mawala po yung ano lang po yung ginawa po ng ating mga kongreso, yung pagod po nila, yung puyat po nila. Tapos po mababasura lang po ulit yung impeachment. So pinaglololo ko na po tayo ng mga ito, guys. Taong bayan na po ang makakalaban ninyo dyan. laban kay VP Sara, iginagalang ng Malacanang ang naging resulta ng botohan sa Kongreso kahapon. May mensahe rin ito sa Senado ngayong ito na ang may hawak ng bola. Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado. Hindi po manghihimasok kahit po alam na ninyo na hindi na po tama yung ginagawa ng Senado. So, sino po yung kikilos, yung taong bayan? May kapangyarihan po ba ang taong bayan para pigilan or dapat po nilang i-implement or tanggapin or ituloy yung impeachment? Kayo po yung mas nakakataas sa senador, sa mga senador. Kung alam nyo po na mali at hindi po tama yung kanilang ginagawa sa pagpigil dyan sa impeachment ni Sara, well, kayo po ang dapat gumawa ng paraan at kumilos, hindi po kami. Dahil kami po ang talagang agabyado dito. Nado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. At kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taong bayan. Well, bantayan na lang po natin, guys, ito pong mangyayaring impeachment po dito kaya Sara Duterte. Ano po ang inyong mga komento? Pakilagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa ating comment section sa baba. Maraming salamat po. June Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Mag-iingat po lahat. God bless po.